inilagay, no? So, pag gumawa po tayo ng programa, of course, we need to start with the name of the program. Ako po ay kasama ng isang barangay sa San Juan na nagplano nung weekend lang. Actually, kahapon lang kami natapos. Gumawa sila ng isang programang pambarangay. Tinawag nila itong Barangay Pasadena. Ang Pasadena kasi ay sa San Juan City, no, ng Manila, sa Metro Manila. Barangay Pasadena, Malaya sa Droga. Yun ang title ng kanilang program. Tapos, nilagay nila doon anong mga expected output nila. Time required. Actually, yung planning nila kahapon, good for 3 years yun. So, tinignan nila anong gagawin from 2017 to 2019. Supplies, materials needed. So, dito pumapasok po yung budgetary requirement at yung resources. Diba? Kasi pag nag-mobilize tayo ng community, of course, importante po ang mobilization ng resources. Paano natin gagamitin, no, ang mga resources na available. Plus persons responsible. Dapat may tasking. Sino ang point person? Okay, kung ito yung mga activities na gagawin, sinong responsible? Kasi yung taong yun dapat ang accountable. Siya din ang magmo-monitor, no? Kung kailangan ninyo ng monitoring person. Then data inputs required, ano ang mga kailangan sa community profile, ano ang mga data na needed, what's the process, step by step. So dapat malinaw, para hindi katulad kanina nung sa shot eye drawing natin na ang labo, di ba, patalon-talon. So the process should be clear, step by step. And then, don't forget your monitoring and evaluation skill. So keep people interested and working together. How do we do that? Kasi di po bang problema sa mga tao, sa umpisa, ang taas ng enthusiasm. Ang attendance, ang ganda. Pero pag ang programa, yan, tumatakbo na, no, ilang months na, pakunti na ng pakunti, nakikita mo na dyan, yung mga committed lang talaga ang naiiwan. The rest, nawawala na, di ba? So how do you keep people interested? Paano po natin i-maintain ang motivation ng mga tao para sustainable yung programa natin, hindi siya mamatay? You can give positive reinforcement. Tama po kayo. Ang reward naman, maraming forms yan, di ba? Not necessarily monetary. Madaming forms po yan. Kasi natural po sa tao yung gusto nating na-acknowledge ang ating mga ginagawa. So that's human nature. And you can give positive reinforcement to keep people interested and working together. So now, it's very important to monitor implementation quality. And this is part of the monitoring process. And how do we do that? Develop a monitoring plan. Mamaya po, papakita ko sa inyo, paano ba ang pag-monitor? Kasi may mga tao na, ay, ang hirap naman yung monitoring and evaluation, dapat expert ang gumagawa niyan. Hindi po yun totoo. Lahat po tayo, pwedeng gawin ang monitoring. Madali lang po yun. Simplify po natin ang process. Develop a reporting plan. Siyempre, gusto natin yung mga na-achieve, no? Anong nangyari? Anong na-achieve ng programa? Dapat po yan i-report. Kaya nga po, ibabalik ninyo yan sa community. Incorporate monitoring data into continuous quality improvement process. Tandaan po ang term dito, quality improvement. No? Huwag natin isakripisyo ang kalidad ng programa. So, paano po yan natin gagawin? So, i-monitor natin. 3 bagay po ang napaka-importante sa monitoring. First, we need to measure physical progress of the project against plan and work schedule. Bakit ko po sa inyo sinabi na madali lang ang monitoring? Ganito po yun. Hindi po ba nagplano tayo? Yung plan, malinaw doon. Ano ang output? Ano ang outcome? Malinaw nakalatag sa plano. Ano ang budgetary requirement? Ano ang time? Kailan dapat siya matapos? Di po ba nakalagay sa plano yan? Ang monitoring, habang ini-implement ninyo ang programa, binabalikan ninyo ang plano. Okay, so physical progress. Ngayon November na, dapat, according to plan, dapat by November,
nag-train na tayo ng ganito kadaming tao. Babalikan mo, ngayon ba, ilan na ang na-training? Bakit hindi natin naabot ang nasa plano, hindi natin nagawa? Ano naging problema? Papasok po yan dito sa number 3, identify problems at the project level for corrective action to be taken. Ano ang mga issues? Bakit hindi nasunod yung plan? Tapos yung financial progress, balikan din po. Yung budget, nag-work ba kayo based on the budget o baka naman nag-over kayo? Kung nag-over, bakit? Ano naging problema? Nakuha nyo po? So you just go back to your plan and then compare yung progress and implementation. Then look at the gaps and identify the reasons for the gaps. Ito po ay isang napaka-simpleng matrix para po sa monitoring and evaluation. So, ang nakalagay po dito, you have here the project, no? So, halimbawa, a program, no, project or program, like yung kaninang example ko po, Barangay Pasadena, Malaya sa Droga. Halimbawa po, ganun po ang pangalan ng project. Ano ang goal or yung objective? Halimbawa, mabawasan ng 10% ang gumagamit ng droga sa barangay. Halimbawa, ganun po. Anong strategies? Ang nilista nila, livelihood project, no? Para daw busy ang mga tao, bigyan sila ng pagkakakitaan. At nagka-capacity building din sila. So, continuous yung kanilang awareness campaign. Meron din silang mga materials, IEC materials na i-develop para sa drug prevention. So, kasama po yun dito sa strategies. Anong indicator? Paano natin malalaman kung na-attain natin ang objective? So, ang example natin dito, ililista mo. Halimbawa, dun sa trainings, ilan ang na-train? Ilan ang number ng na-train? Ilan ang materials na na-develop? Posters ba yan? Brochure? So, dapat may indicators po kayo. Kasi yun ang magdi-determine kung na-attain ninyo yung inyong objectives. Source of information, saan ninyo kukunin itong mga indicators na to? Sino magpo-provide niyan? Method of gathering the information. Is that through FGD? Interview po ba yan? Babalikan ninyo ang documents? Gaano kadalas? That's the frequency. Okay? Gaano kadalas ninyo i-monitor? Quarterly? Annually? Monthly? Nasa inyo po yun. Gets niyo po ba yung macro, no? So, when you do monitoring, you just go back to your plan. And then, tingnan kung nasusunod ang plano. Kung nag-stick kayo sa plan, well, congratulations. Nasunod ninyo siya. Kung meron naging problem, resolbahan po natin. I-adjust, no? Do corrective action. So, these are some of the monitoring questions. What is going on? So, when you monitor, anong nangyayari? Anong ginagawa ng programa na ini-implement natin? Yung mga tao ba na nagsabi na gagawin ito, ginawa ba nila? Naku, baka naman balon yan, no? Sa umpisa lang palang daming sinasabi, pagdating na sa implementation, di mo na maasahan. Siya ang focal point. Di po ba nangyayari yan? Actual case po, di po ba na siya dapat ang in-charge sa committee na yon? During the implementation, hindi mo na siya mahanap. So, lumipad na ang lobo. Tama po, Pastor. Okay. What produced the outcomes and why? Okay, so you need to look at the answers to these questions. How does it work? How was it implemented? Who participated? Were the target participants reached? Mamaya sa international standards, i-explain ko po sa inyo ang different approaches kasi may tinatawag po tayong universal, selective, and indicated. Ano po bang pagkakaiba ng mga terms na yon? Who implemented the intervention? And was the intervention, ito po ang pinaka-importanting tanong, was the intervention implemented as intended? Meaning, based on the plan. When you do that, you're already conducting monitoring. Kaya po hindi totoo na ang mga experts lang ang pwedeng mag-monitor. Lahat po kayo may kapasidad kasi basta may plano ka, titingnan mo lang, okay, nag-i-implement tayo. Nasa middle tayo ng implementation.
implementation. Delayed tayo. Nag-over na tayo sa budget. Anong nangyari dito? Yung ganong analysis, no, yung prosesong yun, monitoring na po yun. So, implement the M&E plan. Okay. Sabay-sabay tayo. Sabihin po natin ang M&E ng mabilis. Paulit-ulit. M&E, M&E. 1, 2, 3, go. M&E, 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 M&E. Tama na po. Di po ba para na siya naging enemy? Diba? M&E, enemy. Diba? Sounds like an enemy. Many people consider monitoring and evaluation as an enemy. Ayaw nating ini-evaluate. Di po ba may ganyan? Ako po, teacher ako. Okay? Ang mga teacher, minsan may mga observer yan. Kaya, i-evaluate ka ng superior mo, di ba? Pupunta sa klase mo, mag-o-observe ng class. Marami akong mga kakilalang teacher na ayaw nilang meron nag-o-observe. Ayaw nilang malaman kung ano ang kailangan pa nilang i-improve. Lagi ko sa kanilang sinasabi, ang evaluation, napaka-importante niyan para malaman mo paano ka pa gagaling. Makikita dyan, di ba? Anong points for improvement? Kung walang evaluation, wala na, ganun na lang. Tama po, Sir Jerry. So, importante ang M&E. So, how do we do that, no? Attendance records. Di po ba ngayon, pumipirma kayo ng attendance? Yan, minomonitor ngayon ng DDD kung kayo ba ay nag-attend talaga ng session. Oo, at hindi nawala, no? Hindi parang lobo, no? Na lumipad. Sige. Event summaries or narratives. Part po ito ng documentation. Diba? And then resource tracking. Kanina po sinabi natin ang daming resources. Ita-track down ninyo, i-inventaryohin ninyo ang resources. Kasi baka mamaya may mga resources na nawawala. Lalo na pag material yan, di ba? Baka naiuwi na sa bahay. Pag-aari ng organization yun. Naku, mayroon pong nangyari niyan sa amin. Nung inimbentaryo, nasaan na yung laptop? Nawala yung laptop. Nandun na sa bahay nung chairman. Nandun na sa kanya. Bond paper. Bili ng bond paper. Ang daming, ang bilis maubos. Wala kung saan-saan na napunta. So, importante po ang resource tracking. Nasaan na siya. Part po yan ng monitoring. Continuous quality improvement. So, basically, ito pong sinasabi ng slide na to, ang difference lang po ng monitoring sa evaluation. Ang monitoring, actual progress versus the plan. Di po ba ito yung explain ko sa inyo kanina? Actual progress ng project vis-a-vis the plan. So, i-compare mo. Ang evaluation naman, actual performance ng program versus a standard performance. Ibig sabihin, epektibo ba siya? Naging epektibo ba? You are going to arrive at a value judgment. Yun po ang evaluation. Halimbawa po, sa amin sa UP, ang grade ng student, 1 to 5. 1, that's the highest. No? Pag nakauno ka, ay tumalon-talon ka na kasi yun yung highest grade. 5 is failed. 4 is conditional. Ang 4, mag-e-exam ka, pag pumasa ka, magiging 3 yan. Pag bumagsak ka dun sa exam, 5 yan. 3, passing. Nakuha niyo po? So, pag sinabi ko, nagbigay ako ng grade at ang binigay ko sa estudyante, 1, 2, 5, number lang yon. That's a numerical value. But when I interpret that, evaluation na po yun. So pag sinabi ko, ang 1, 2, 5, ang ibig sabihin niyan, very good ang performance mo sa class. Hindi excellent, but still very good. Ba? Nilagyan ko siya ng judgment. That's your evaluation. Nakuha niyo po? So halimbawa, ini-evaluate ninyo ang programa. In a scale of 1 to 10. Tinignan mo mga indicators. Lahat na meet. Ang ganda, no? Taas. Sabi mo, I'm going to give this particular program 7.5. What's the meaning of that number?
When you interpret that, that's your evaluation. 7.5, hindi siya ganun kataas, pero pumasa siya, di ba? Beyond 6, no? 7.5 yun, pero ang laki pa rin ng pwedeng i-improve. In-interpret mo na siya. So, yun na po yung evaluation. When you